Tila may bagong performative hero ang mga DDS ngayon, ang mayor ng San Pablo, Laguna na si Arcadio Najie Gapangada Jr. Nag-declare daw si mayor ng tinatawag niyang war on drugs para paigtingin ang operasyon laban sa droga. Ito ay sagot di umano sa brutal na pagpatay sa isang 8 taong gulang na grade 3 student. Good. Pero nang makita natin ang kanyang interview, medyo napaisip tayo ng kunti. Ang inyong pong lingkod ay nagdeklara ng war on drugs dito sa lungsod ng San Pablo that we will no longer approach them with kid gloves pagkat hindi po pwede na ang ating mamamayan ay maging unsafe. Hindi po pwedeng mamuhay ang ating mamamayan in fear na sila po ay mamolestya ng mga drug addicts. Ang sabi ni Gapangada, we will no longer approach them with kid gloves at ang tinutukoy niya ay mga junkies o drug users. Unang-una, law enforcement at executives like him are not supposed to deal with any crime or criminal with kid gloves. Nag-grandstanding na nga si Lolo, nanira pa. Atin pong titigilan na po ito, pipigilan natin. Itong dinagdan po natin may 20 barangay. Nung kami maupo na under the influence of drug 6 months ago, ito po'y dahan-dahan na po nating binabawasan ang incidence ng droga. Who is he exactly referring to na gumagamit ng kid gloves sa mga pushers or drug users? Kasi kung may alam siya, he should name names because that could be a crime. At anong ibig niyang sabihin ng kid gloves? Just a tap on the wrist? Hayaan na lang? Areglo? We challenge him to name names. Ngayon, sa tandang yan ni Lolo, mukhang siya ang guilty party na gumagamit ng kid gloves sa mga criminal. Hindi po ba? Pagkat kung meron man pong incidents ng droga, ito po ang pag-aalam namin ay mga transient nagbabagsak dito at dyan po ang traffic na ng droga atin pong pipigilan na dito sa lungsod ng San Pablo. If what he meant by kid gloves is not getting into a drug smuggling issue and just shrugging it off, the Duterte administration did that. Kagaya ng magnetic lifter case na tonelada ng shabu ang na-import sa Pinas gamit ang customs natin. Nakahanap ng kakampi kay Pangulong Duterte ang Bureau of Customs sa issue ng pagpasok sa bansa ng umano'y 6.8 billion pesos na halaga ng shabu. Ayon sa Pangulo, wala namang ebidensya sa sinasabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na nawala ang 1 toneladang shabu sa 4 na magnetic lifters na natagpuan sa warehouse sa Cavite. Yung sabi nila na they found the metal but they opened it, there was none. It was pure speculation. Ang sabi ni Digong, hindi raw ito totoo. At nang nabulgar na ang drug smuggling at kumalat sa media, hindi pa interesado si Digong na paimbestigahan ang mga importers. They were assuming that for those metal magnetic contained, so the borehole, there was nothing there. Yun pala, ang anak niya na si Pulong at ang son-in-law na si Man Scarpio ang alleged drug smugglers, according to latest reports. That is why kailangang ulit maimbestigahan ang magnetic lifter case. Hindi lang kid gloves ang ginamit ni Digongyo dito. It's a heinous crime. Ang accomplishment ng ating police department at ng PIDEA ng San Pablo para po talagang masugpo ang insidente ng droga dito sa San Pablo na ito po ay naglilikha ng maraming karumal-dumal na krimen. Pangalawa, all that performative mayor needs is to implement the law, arrest the perpetrators, drug addict man sila o hindi. At tila biglang humanga ang mga siraulong DDS na walang ibang laman ang utak kundi tukhang at EJK sa kanya. Ang hindi alam ng mga kultong DDS, mas mahirap mag-casing, intel at gawin ang tamang proseso na layunin ng batas kaysa sa tahasang pag-salvage ng suspected user. Trabahong tamad yan at prone to abuse pa. It can be abused by unscrupulous politicians and lazy cops, kagaya ng nangyari sa failed war on drugs ni Digongyo na pinaka-drug lord sa bansa.
Just look at US President Trump and El Salvador President Nayib Bukele. They are dealing with way bigger drug mafias, yet all they had to do is implement the law, let due process work, and jail the criminals. At sa matandang mayor na to, lumalabas na nagsishift lang siya ng blame. All you need to do is do your job instead of grandstanding. At kung may kakilala siyang gumagamit ng kid gloves sa mga drug pushers at users, name names, file charges, otherwise shut the F up